nasugatan na barrier. Kapag po tinanggal natin yung unang gasa na linagay natin, bubuga po ulit siya. So matatanggal ulit yung matatanggal yung pressure na linagay natin. So magbubukas po ulit siya. So ang gagawin po natin is tatapalan lang natin siya ng tatapalan. Ayan. Pero po, anong gagawin natin kung sakaling, kunyari sabihin natin tapos na yung pagdurugo, tapos yung mga band, pero kapag umabot naman na po ng ganito kataas, syempre, iba nang usapan na po yun. Syempre yun na yung type na pwede na tayong magpalit po. Pero, anong gagawin natin dun sa mga gasa na nagamit na po natin? I-discharge po natin, itatapon natin. Ano pong gagawin natin dun sa gasa? Pigain natin, donate natin. Dispose ng maayos. Okay. Yung mga gasa po, pag ganun, dumabot tayo sa punto ng dami nila, hindi po natin sila itatapon agad. Lalo po kapag si patient, yun po yung pinakarason ng emergency niya. Kasi kailangan pong nakakagulat or nakakatawawan po siyang isipin. Pero yung mga gasa po na yun, kailangan nyo siyang dalhin or isama dun sa ambulansya or ospital. Bakit? Kasi tine-check po nila kung gaano nakarami yung nawalang dugo kay patient. Siyempre, pag lumalabas naman po, hindi naman natin makikilo yung gasa. So, may mga computation po kasi sila dun sa hospital. Yun. Kasi kailangan nilang malaman kung si patient pa is possible, nagsha-shock na po siya, or baka mamaya, o sobrang dami na pala nung lumabas talaga na dugo. Ayun. Yun po. So, monitor airway and breathing. Sabi nga po natin kahapon, si circulatory system natin ay siya ang isang reason kung bakit po tayo may pulso at may hininga. So possibly po kapag meron po tayong wound, involved po dyan yung dugo natin, thus pwede pong si patient kahit maliit lang po na sugat yan, pwedeng maapektuhan yung pagtibok ng puso niya at yung paghinga po niya. Kasi nga po nagkukulang tayo sa dugo, pag nagkukulang tayo sa dugo, nagkukulang din tayo sa oxygen. Ayan. In cases where the injured party is in shock, keep him or her from experiencing chills or feeling overheated. So ano ba yung shock? Paulit-ulit na natin na may mention si shock. Ito po yung pagsikatawa natin, hindi na po siya masyadong nakakapag-function kasi nakukulangan na po siya ng dugo at oxygen sa katawan natin. So isa sa main reason po ni shock is kapag po meron na po tayong large loss of blood volume. Masyado ng maraming dugo yung nawala sa katawan natin. So possibly si katawan po natin or si patient, hindi na po niya kayang makontrol yung temperature sa katawan po niya. So baka si katawan, masyado na pong mainit or masyado na pong malamig. Or possibly, nagsha-shutdown na din po yung ibang organs ni patient. Yan. So, kapag ganun daw po, kailangan natin siyang keep from overheating or feeling yung sa chills. So, paano po yan? Kapag shock po yung nangyayari kay patient, may 3 P's po tayong inaalala. Si proper positioning, ibig sabihin si patient yung tinutukoy natin kanina na itataas po natin yung injured part po niya. Itataas po natin yung legs ni patient. Bakit kailangan natin itaas yung legs ni patient? Kasi po, ito yung para ma-redirect natin yung blood sa mga vital organs. Para ang priority na mapuntahan ng dugo is yung mga vital organs po natin. Asan ba yung vital organs po natin? Puso. Nasa tiyan? Ano yung heart? Lungs? Brain? Ano pa po? Yung mga kidney po natin. Ganyan. So, kapag tinataas po natin yung legs po natin, imbis na dumiretso hanggang sa pinakadulo ng legs yung blood, napaprioritize po na mabigyan ng dugo yung sa upper extremity po natin. Again, hindi po natin titigilan yung pag-flow ng blood. Ipaprioritize lang natin kung saan yung important. So, proper positioning, proper body temperature. So, kung pag masyadong nilalamig si patient, tutulungan nating mag-warm up. Pag masyadong naiinitan, tutulungan nating mag-cool down. And last po is proper transport. Again,
when we talk about proper transport, it involves na po yung mga emergency responder natin. As much as possible, hindi po tayo yung mismong nagdadala kay patient, lalo kapag hindi po tayo trained sa ganong bagay. Kasi imbis na makatulong, baka mag-worsen pa po yung condition ni patient. Pero to be practical din naman po, mahirap kasi yung access natin dito sa Pilipinas pagdating sa ambulansya, lalo na kapag usapang malalayong barangay. Ito po yung reason kung bakit maganda sana ang project na yung each barangay is meron po talaga tayong mga ambulances. Pero ang problema, may ambulansya nga, wala namang trained na gumamit ng ambulansya. Kaya ngayon, yung mga ambulansya, ginagawang service. Ayun. Yun po yung naging negative effect naman po yun. Pero example naman po ng good na nangyari, good example po pala is yung sa LGU Bangar. Hindi ko po alam kung nakikita nyo po sa Facebook. Si LGU Bangar po, before niya in-equip yung mga ambulance, kasi una, syempre may mga L3 na yung barangays, di ba? Before po nila in-equip, linagyan ng stretcher, linagyan ng oxygen, mga gamit. Before po nila ginanon yung mga ambulansya nila, may nag-training po muna sila. Naging part po kasi yung Red Cross dun sa project. So, nag-standard first aid po yung mga BHW nila, mga kagawad po nila, ganyan. Tapos at the same time, si PDC, Provincial Disaster naman po, train naman sila for the use of oxygen, for the use of stretcher, mga ganun. So, isang magandang example po yung ginawa ni LGU Bangar. In-equip nila yung sasakyan, in-equip din nila ng skills yung mga tao nila. Ngayon, kapag si Bangar may mga emergency sa barangay, kaya nung barangay mismo na mag-responde dun sa mga kabaranggayan nila. Ayun. So, have the person rest comfortably and provide reassurance. Then, wash your hands immediately after giving care. Okay lang po tayo kay wounds. May clarification po. Ayan. So, hindi na po tayo maglalagay ng kung ano-anong dahon pag may sugat si patient. Nasumbukan po kasi yun eh. Meron pa yung kutsay, yung mahaba, tapos didikdikin nila. Ay, nasubukan ko po yung elemental. Okay, so we have burns naman po, o yung tinatawag natin na napakso. Ayan, so burns are injuries to the skin and to other body tissues that is caused by heat, chemicals, electricity, or radiation. So si burns daw po, hindi lang mismo kay balat, kundi pwede po siya hanggang dun sa different layers pa natin. Minsan po, kapag sobrang grabe nung rason kung bakit nasunog si patient, umahabot pa po yan hanggang sa buto po ni patient. Ayan. So, ano yung classification po natin ng burn? So, meron po tayong tatlo. Mas madali siyang tandaan sa first degree, second degree, third degree. Pero yung classification po talaga niya ay superficial, partial thickness, at full thickness. Kapag superficial, yung top layer lang po ng skin natin. So, parang medyo nadampian lang po siguro or kaya sobrang nababad sa init, kaya meron siyang burn. So, cause skin to become red and dry. Partial thickness naman po kapag na-involve na yung mga nauunang top layers po ni skin. So, medyo meron na po siyang kumbaga lalim. May konting lalim na po yung na-reach na nung burn or nung pasok. So, they have blisters that may open and with clear fluid, making the skin appear wet. Alam niyo po yung parang bilog, tapos merong parang tubig sa loob. Yun, ang tawag po natin doon ay blisters. Ano pong ginagawa natin pag may blisters po tayo? Pinuputok. Ayan. So, kapag may pag-uusapan po natin mamaya kung bakit hindi dapat natin pinuputok. Sabi na lang natin. Pag pinutok po kasi natin yung blisters, sabi po nila kapag tumabot ka ng second degree burn, hindi ganun pa kasakit yung burn niya. Pero magiging sobrang sakit niyan pag pinutok mo yung blisters. Imagine nyo po may paso kayo, tapos, tama ba? Imagine nyo po may paso kayo, tapos bigla siyang
nagtubig. Tapos yung tubig is medyo mainit din po kasi yung tubig kapag tapos pag pinutok nyo yun, yung tubig is pupunta dun sa burn niya. So masakit po yun. Tsaka nangyayari po pag may blisters tayo, ano po kasi yan? Ano ba? Gawin na lang. Ayan. So ito po yung skin, diba? Tapos may blisters po tayo. Pag pinutok po natin yan, parang ito po is nagiging open wound po siya. Yan. So, nadadagdagan po yung injury. Ang nangyayari po kasi pag hindi natin pinuputok, as days pass by, lalo pag naglalagay naman po tayo ng screen, nag-flatten lang din naman po yan. Nagsasarili po siya na mawala. Medyo alam ko po kasi actually na-try ko na po siya. Yung dito ko po, braso ko po, naanuhan siya ng plancha. Nadikitan po siya ng plancha na medyo matagal. So, naabot ko po yung different types of burns. Ganon siya. Tapos, full thickness po. Pag ganon is hindi, mamaya, sabi ko mas masal. Tapos, meron po tayong full thickness burn. Ito na yung na-involve na yung fats, yung muscles, yung other layer ng skin. Minsan nakikita mo na yung bones at mafe-feel mo na din po talaga yung sakit kasi yung nerves natatamaan na po. Ayan. So, sa tatlo po yan, sa tingin nyo po, ano po yung pinakamasakit? Third. Third. Siyempre yung pinakamalalim. Ayan. Po talaga, kapag iisipin po talaga natin, ang pinakamasakit po talaga yung third degree burn. Kasi siyempre, sinasabi nila masyadong malalim. Pero actually, sabi po kasi nila, siyempre di naman po ako umabot sa third degree nun, hanggang second lang. Pero sabi nila, pag third degree burn kasi, hindi mo na masyadong mafe-feel kasi natamaan na nga yung nerves. So parang namatay na yung, hindi naman sa namatay, kumbaga parang yung nerves is wala na siyang masyado, kumbaga parang namanhid na po. Ayan. So, Pero, mas masakit yung second. hindi ko po. Second mo, pang ng motor. Opo, si second naman daw po, tolerable siya unless putukoy mo po yung blisters. Pero actually po, ang talagang sagot po dyan is depende po dun sa tao. Kasi yung pain receptor po ng tao, iba-iba po siya. So, pwedeng para sa akin, sobrang sakit na po nung first degree burn. Parang ganun po. Or baka yung second degree burn, hindi pa masakit. Parang ganun. First degree, natasikan ng mantika. First degree. Si first degree, pag nataligan po kayo ng mantika, possible po mag-second degree po kayo. Sinatry ko na din po yun. Sa mukha, kaya maraming blisters na. Nangyari kasi na nagpriprito na sobrang init na ng mantika. Nahulog, dumiretso yung piniprito. So, nag-shower yung mantika. And then, dito po sa face, neck. Sa una, para lang siyang dumikit na mainit na tubig. Pero nung tumagal na, mapapansin mo na parang may malalaki kang blister. Yun. Ganun po siya. So, types of burns. Saan po ba natin nakukuha yung paso natin? So, una, pwede po thermal burn. Si thermal burn, okay, thermal burn. Ano pong thermal burns po natin? Lahat po yan mainit. So, pwede po sa mga apoy po natin. Mahirap magka-burn pag hindi mainit. Ayan. So, pwede po sa apoy, sa stove po natin, or kapag po tayo. Chemical burns. Ano po si acido? Mga gamit po natin sa banyo. Yan. So, we also have electrical burn. As the name suggests, kapag meron pong involved na electricity. Or pwede rin po yung kidlat po natin. Ayan. Then we have radiation. Sa pag-radiation po, ang pinaka may sala niyan ay cellphone. Charot. Ano bang radiation? Si sun po natin. Okay, kapag burn po ang usapan, unlike kay wounds po. Si wounds kasi sabi natin kanina may general care po tayo, di ba? Kasi parang pare-pareho yung way na i-manage natin siya. Kahit open kahit maliit or malaki. Kapag kay burns naman po, depende kung ano yung nakapaso or nakapag-burn kay patient.
So, pag thermal burn daw, una, check for scene safety. Lagi naman po actually yan, kahit anong types of injury. Pangalawa, stop the burning, remove the victim from the source of the burn. So, kapag si patient, minsan po kasi kapag napapasok po tayo or kapag may nangyayari sa atin, hindi tayo nakakapag-react agad. For example, sa akin po, nung linagyan, ano yan? Linapat po sa akin yung plancha, hindi pa ako agad nakakilos nun. Parang nainda ko lang yung sakit, hindi ko pa siya naibugaw palayo. So, ikaw, nakikita mo na nagbo-burn si patient, ang una mong priority is tanggalin si patient dun sa nakakapasa or nakakasunog sa kanya. Baka kasi mamaya, unahin pa ninyo, pagalitan nyo yung patient. Baka mamaya, natusta na yung kamay nyo or kung ano man yung nasusunog, pinapagalitan nyo pa lang siya. Yan. So, check for life-threatening conditions. Baka mamaya si patient nakatulala na pala or baka mamaya nahihirapan na pala huminga. Ayan. Cool the burn with large amounts of cold running water. So, sabi po dyan, cold running water. What do we mean by cold running water po? Tumatakbo. Baka mamaya patakbuhin na yung tubig. So, yung mga gripo po natin or hose po natin. Bakit po cold? Bakit hindi hot? Kasi nasunog na nga po, papasuin nyo pa po lalo. So, cold po dapat. Cover the burn loosely with a sterile dressing. So, kanina, wala po yung word na loosely kay wound. Kasi nagbibigay tayo ng pressure. Kapag naman po pag-burn ang usapan natin, since kailangan natin i-prevent yung infection pa rin, kailangan nating takpan, ang gagawin po natin loosely. So, ang gagawin po is, kunyari, dito po yung burn. Siyempre, hindi po yung mismong burn na yung tatakpan nyo. Lagyan nyo po ng, kumbaga parang space. Tapos, huwag nyo po masyadong ano yung tape. Pag po masyadong baka mamaya tapean nyo po buong gasa. Huwag po gano'n. Kasi gano'n po yung ginawa sa akin. Yung ginamit pa na tape, alam niyo po yung packing tape, yung color. Pero color brown, ginasa siya na po. Dito po kasi yun. So, ginasa siya na. Kung hindi po ako naka-sleeves ngayon, makikita may bakat pa rin po siya ng plancha. So, ano na siya, yung color brown na tape. Tama si ma'am. Gasa na siya. Bata pa kasi ako noon. So, packing tape. Tapos yung kasambahay po namin yung naka-ano. So, yun. So, nangyari nung pumunta namin Red Cross, edi syempre, gulat sila na gano'n yung ginawa. Tapos, before ako dalhin po ng Bethany, kasi hindi pa nga nila alam yung gano'ng kalala, tinanggal po nila. Ang mahirap po doon, di ba ang gasa po natin, ang itsura po niya. Ganito po siya. Ganyan. Hibla-hibla. Yun, hibla-hibla. So, since hindi po siya loosely, since na-i-press po siya, ang burn po natin, babasa-basa yan na sticky. So, doon dumikit po siya, nung tinatanggal na po, naiwan yung hibla-hibla. Kaya kailangan nila, alam niyo yung tweezer, kailangan nilang isa-isa yung tanggalin yung hibla. Hindi na po kinaya na sila lang. So, kailangan na po dalhin ng Bethany kasi maabot na sa point na sumasama po yung balat. As in, ganun po siya. Pag yung first layer po na kahit yung second, ito yung layer ng skin po, no? Kunwari, na-burn siya. So, itong part, kanya ito, dalawang skin po to. May papel. Madaling i-visual. So, kunyari ito po yung skin nyo. Tapos ito yung may burn. Dito po sa gilid niya, may matitirang mga parang hindi pa siya masyadong nasunog. So, may natira pang balat. Yung mga yon, pag kailangan tanggalin yon kasi hindi babalik yung balat po pag hindi siya natanggal. Kasi dead na po yung skin na yon. Pag hindi natanggal yung dead skin, hindi siya mapapalitan, magre-regenerate. So, kailangan nilang tanggalin na hindi isa-isa nilang hinihila-hila. So, kung ayaw po nyo ng ganun, loosely dapat yung sterile. Ang ginagawa pa nila minsan, yung
Sa taas, tapos left and right lang yung nilalagyan nila ng tape. Yung sa ilalim, wala. Para na-check din nila kung ano na yung itsura ng bird. Ayan. Pero wag naman po sana umabot na ganun kayo masunog. Ayan. So, prevent infection, do not break blisters. Mga pinag-uusapan po natin kanina. Apply a triple antibiotic ointment if the person has no known allergies or sensitivities to the medication. Yung triple antibiotic ointment, ito po yung parang nasa maliliit na lalagyan. Yung parang ano po siya, parang cream. Cream talaga, cream. Pero pag cream po kasi, di ba, parang white in color. Yung triple antibiotic cream po natin, para siyang transparent in color. So, may different brands po tayo, tsaka over-the-counter po siya. Basta sabihin nyo lang po na triple antibiotic cream, or kaya yung pang-burn po. Ito yung isang bagay na magandang nasa first aid kit po ninyo. Kasi hindi lang siya pang-burn, pwede rin po siya sa mga sugat po ninyo. Ito is para daw po mabilis na mag-heal yung sugat or yung ano ni patient. At the same time, since antibiotic po siya, para ma-prevent po yung infection. Ayan. Pero, take steps to minimize shock. Napag-usapan din po natin kay bleeding kanina, yung 3Ps po natin. Then, comfort and reassure the victim. Ayan. Yan po yung bagay na hindi ko nakuha nung napaso ako. Ako pa yung pinagalitan, kahit hindi naman ako nagdikit nung plancha. So, yun. So, next po is chemical burn. So, remove the chemical from the skin as quickly as possible. So, paano po yun? For example, ako po ay nabuhusan ng asido dito, sa may chest ko. So, paano po natin tatanggalin yung damit, yung polo ko? Gunting. Gupitin or guntingin. Bakit po hindi ko pwedeng tanggalin? Kasi possible mag-spread po yung chemical na nakakapasok. At the same time po, bakit hindi natin pwedeng i-flush down na lang pababa? Kapag usapan po is merong damit pababa. Pati hindi ko pwedeng i-flush down pababa. Kasi aagos kakalat po. Pero for example, sa kamay ko po yung chemical burn. Siyempre, hindi ko pwedeng gupitin yung kamay ko. Walang any cloth. Ano pong gagawin natin? Hugasan. So, nakalagay po dyan, flush the burn with large amounts of cool running water. So, again, ang pag-flush po natin is away from any other parts of the body. Yeah. So, if an eye is burned by a chemical, flush the affected eye with water until advanced medical personnel take over. For example po, yung right eye ko yung nalagyan ng chemical. Paano ko po siya i-flush? Doon lang patagilid Patagilid ko po siya. So, kung saan po yung affected. Kasi kung pag ganito, dinamay ko yung left, ma'am, para fair. Hindi po ganon. Walang usapang ganon. Pag pababa naman po, baka kumalat lalo. If possible, have the person remove contaminated clothes to prevent the spread of infection while you continue to flush the area. Ayan. Electrical burn. So, pag electrical burn naman po unang-una sa lahat, since pinag-uusapan po natin yung scene safety, never go near the person in contact with the power source. Lalo na po kapag nakukuryente pa lang si patient. Baka mamaya nagpanik ka, bigla kang nagpakaaladar na dyan, bigla mo nang hinawakan yung pasyente. So yung ganun po, wala na po isa-isa yung pagpapakahiro natin doon kasi pati po tayo makukuryente na. Pero, ang isa din po kasing problem dito sa atin, hindi rin natin natatanggal agad yung person doon sa nakakakuryente sa kanya. So ano yung pwede natin gawin kay patient? So, meron po tayong alternatives. Hindi natin, di ba, ang bawal is bawal natin hawakan si patient. Pero pwede naman natin siyang tanggalin. Paano natin siya tatanggalin? Pwede naman sipahin. Sipahin, di nahawak. Di nadikit ka rin sa kanya. Pwede yun, sir. Basta wag yung una mong sinabi. Bawal ang... Hindi, sabi kasi ni sir, metal o kahoy. Bakit hindi tayo pwedeng gumamit ng metal?
Kasi good conductor po siya ng electricity. So, pwede po tayong gumamit ng mga panghila kay patient or pangbugaw pala yun nung nakakakuryente kay patient. Basta hindi po siya good conductor of electricity. Kaya, wag na din po nating subukan yung sinasabi nila na hindi naman nakaka-conduct ng electricity yung buhok, kaya yung buhok yung hihilahin. Ganun kasi sinasabi ng iba. Hindi ka nga na kuryente, pero nahila mo naman yung ulo ng pasyente. So, baka makadagdag ka pa sa injury. Yon. So, turn off the power at its source. Alam na balitaan niyo po ba yung nakuryente dati sa may parang paporo? Kasi nakahawak po siya sa may poste, tapos parang yun po ata yung nakakuryente sa kanya. Para natamaan ng kidlat. Isang reason po kung bakit medyo naging malala po yung condition niya kasi ay nahanap, parang iisa lang yung bahay na nakakonekta dun sa poste. Pero hindi nila napapatay agad yung power source. Kasi syempre ang matagal pag sa mga electric company pa, di ba? So pinakamadali is kapag kung ano yung mga nandun sa area na gumagamit ng kuryente, lahat sila papa-off mo para hindi dumalo yung kuryente. Pero ang nangyari nun, hindi nila napapatay agad dun sa may ari nung pole. Kaya yun. So call the local emergency number. Pag electrocution po yung nangyayari sa patient natin, kidlat man yan or yung mga galing mismo sa poste, pwede pong mag-cause yan ng cardiac and respiratory emergencies. And kapag mga ganong emergencies, hindi po ganon kalaki yung may bibigay natin kay patient na tulong kasi involved na po yung mga internal organs po din niya dyan. Pero yun nga po, kapag ganyan, care for shock and thermal burns, tapos look for entry and exit wounds and give appropriate care. Entry and exit wounds kung saan po pumasok at lumabas yung kuryente. Paano pag entry wound po? Minsan kadalasan yan po yung sa mga siyempre kung ano yung nakahawak, ano yung nakadikit sa kuryente, ganun, or kung kapag naman po kidlat, mapapansin naman natin kung saan po yung unang tama ng kidlat. Pero yung exit wound, ano po yung alam natin sa kanya? Mas malaki yung sugat. Or doon po natin napansin yung parang saan po siya banda sumabo. Then, remember that anyone suffering from electric shock requires advanced medical attention. Kasi nga po, sabi natin dyan kanina, it can cause cardiac and respiratory emergencies. Yeah. Then, radiation burns. Radiation burns, sabi nga po natin kanina, possibly because matagal po yung exposure natin sa araw. So, care for other radiation burn as you would for any thermal burn. So, kapag napansin natin na si patient is mayroon siyang radiation burn, tatandaan lang natin kung paano tayo nagkikare kay thermal burn. So, yung cool the patient using cool running water, yung mga ganun po. Always cool the burn and protect the area from further damage by keeping the person away from the burn source. Minsan kasi tayo, pag gusto nating nasa araw, kunyari nag-beach po tayo, maglalagay tayo ng tawag dito, sunblock or sunscreen. Tapos, pag after 2 hours, gusto pa rin, lagay lang ulit ng sunblock or kunyari may sunburn, lagay mo lang ng sunblock. Pag ganun po, pag nasa sunburn na po tayo, dapat umiiwas na po tayo sa araw. Kasi hanggang ilan lang naman po na ang sunburn po kasi, ang sunblock po kasi natin, kahit gano'n po kataas ang SPF po niya, pag yung skin po natin ay sensitive, hindi po niya kayang i-prevent ang sunburn talaga. Kahit ubusin po natin yung isang bote ng sunblock. So, okay na po tayo kay burns. So, hanggang kay burn po yung mga tinatawag natin na soft tissue injury po natin. Ngayon naman, pupunta naman po tayo sa head and spine injury natin. Okay. Kay head and spine injury, syempre ang involved po dyan yung head tsaka yung spine. So,
So, kay head injury, it includes scalp wounds. Yung sinasabi nga po natin kanina na malapit-lapit dun sa, yung parang natatanggal, natutuklap. So, pwede po ay scalp wounds, skull fractures, and yung brain injuries po natin. Kasi si brain nasaan po si brain? Nasa chan ba? Nasa head po natin na pinoprotektahan ng skull. Okay, so, yan. So, sa head injury po natin, meron po tayong tinatawag na contusion. Or sa iba ko, ka-short. Pero contusion po talaga. Yan. So, contusion involves a temporary loss of brain function from a blow received by a victim to the head. So, sabi dyan, temporary na loss ng brain function. So, bakit ba involve yung brain kung ang tumama naman ay yung head? Kasi po yung brain po natin, sa tingin niyo po ba, ano po ba yung brain? Konektado po ba siya dun sa head? Nakadikit po ba siya sa head? No daw. Nakadikit sa skull? Yes? Ayan. Si brain po natin actually, para po siyang, kunyari meron po tayong bote, tas may tubig. Tapos may nandun po yung, paglagay po tayo ng, ano ba medyo mabigat? Nalulubo. Kunyari maglagay po tayo ng bola na medyo mabigat. Parang isipin niyo po yung bola, yun po yung brain natin, na parang palutang-lutang lang po siya. So, parang ganun po yung brain natin sa head natin. Hindi po siya directly nakadikit sa ulo or sa skull natin. Or hindi rin siya directly nakadikit dun sa skin. Para po siyang lumulutang-lutang. So, pag si brain, ito po yung head. Kapag yung head po nyo natama, si brain is kasama sa tatama. So, si brain tatama po siya dun sa ulo po natin. Ayan. Sa side ng skull. Dun sa skull natin. Si skull po natin, sabi natin, di ba, is matigas po siya. So, kapag po tumatama si brain